si Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic. Habang umuusad yung panahon mga kapatid, ako ay naging tagahanga nito ni Attorney Vic Rodriguez. Kasi siya, among Attorney Trixie, yung medyo nasundan ko. Si Attorney Trixie noon, paalam ko na DDS yan eh. Nai-appoint sila and then nagbitaw sila. And nung nagbitaw itong dalawang to, si Attorney Trixie at saka si Attorney Vic, alam ko na there's something wrong. Kasi alam nyo, hindi magbibitaw yung dalawang yan eh kung maayos yung direksyon. No? Kung maayos yung direksyon. Kasi alam nyo, like for the case of Attorney Trixie, napakadali naman para sa kanya na hindi na maging pro Duterte kasi hindi naman na yun yung nakaupong pinuno ng bayan eh. Kumbaga, mas nabigyan siya ng posisyon nung nakaupo na tong si BBM eh. Pero nagbitiw siya. So, doon ko makikita lalo yung prinsipyo ng tao. Kasi pwede naman siya makinabang na lang eh, na, 'di ba? Kaya niyang pagaanin, magaling magsalita si Attorney Trixie, very mahinahon. Kaya niya 'yun eh, nang hindi siya masyadong nasisira. Hindi siya masyadong nasisira. Pero pinili niyang lumaban doon sa nakikita niyang pangit. As for Attorney Vic Rodriguez naman, ito yung, I think, si Bongbong meron siyang kasamang matitino. Maaaring isa na doon si Attorney Vic. Tapos, nakipag-alyansa sila kila Sara Duterte para manalo. And then, uniteam ko, no? And then, nung nanalo na, yung interest ng mga naki-unite kuno na mga tiwali, sila na yung naghahari. Sila na yung sinusunod ni Bongbong. So, syempre, yung matitino, saan ka pupunta? Syempre, bibitaw ka dyan. Kaya I think uniteam is flawed. Sabi nila pagkakaisa ng bansa, etc. etc. Hindi po magkakaisa ang bansa. Hindi siya magkakaisa kung magsasama-sama yung iba't ibang interes. Interes nila tambaluslos, interes ng oligarko, interes ng mga liberal, interes ng mga NPA, interes ng kung sino man. Ang ginawa kasi ni Bongbong, ginanon niya kunwari lang para lang manalo. Ang dapat nag-unite yung taong bayan. Tapos tinatanggal yung mga wala naman talagang pagmamahal sa bayan. Hindi naman sila lingkod bayan. Ako, the moment na nakipag-alyansa yan, tignan yung pinagagawa nila Tolentino. Di ba? Uniteam, sila Bong Revilla, sila Tulfo, etc. Yung iba pa mga tao. O ngayon, nag-unite sila ng bago. Nung nawala si picture mga Duterte, sila Pacquiao, kinuha nila. 'Di ba? Sila kung sino pa. Disgusting yung ginagawa ng administrasyon na ito eh. Talagang para makapwesto lang. So, huwag kang magsasama ng matitinong tao to go to battle. Tapos, ikaw, sa'yo nakalagay yung pag-asa nila. Ikaw yung presidential eh. Ikaw yung leader eh. Tapos, you're going to let them down. Actually, you betrayed their trust. And ako, hindi ko naiintindihan bakit hindi na pag-uusapan o parang hindi alam ng Malacanang yung term na betrayal of public trust. The moment na ang daming mga programa ni Duterte na hindi mo tinuloy o hindi nyo pinondohan, o the moment na kinanti nyo siya, si Duterte, without cause, without due cause, that is betrayal of public trust na eh. Dahil bakit nyo ginalaw yung ito yung mga sinamahan nyo, kinuha nyo yung anak nito eh. Nilinlang nyo eh. Tapos itutuloy mo kami yung programa, ayaw mo kami ng ICC, war on drugs, mahalaga ka mo. Tapos, di ba, you betrayed your campaign, yung campaign promises, binetray mo.
Hindi mo naman, utang ina yung flood control na siya. You betrayed your campaign promises. You betrayed it severely. Tapos ngayon may mga blanco yung BICAM. Naging basihan ng GAA. Kung ano-ano katwiran yung gagawin nyo ngayon. Alam nyo, ewan ko sa inyo ha, kayong mga namumuno sa gobyerno ha. Let me remind you, alam ko wala naman akong boses sa inyo. Wala naman kayong pakialam. Isa lang akong tinga sa madumi yung ngipin. Pero hindi natin totoo yung kasabihan na hindi natin mababaon lahat ng yaman na makukuha natin sa kabilang buhay. Ako gusto ko rin yumaman eh. Pero ang totoo niya, nagpapayaman tayo o nagsisikap tayo, nagpupundar tayo para maibigay din natin eventually. Kasi nga hindi natin madala sa kabilang buhay. Is either ako, may anak na ako, so mayawa ang Diyos kung mauuna akong pumanaw sa Kanya. If masusunod yung sa edad ang pagbabatayan, mauuna akong pumanaw sa anak ko. Hopefully, maibigay ko kung ano man yung konting maipundar ko sa buhay ko sa Kanya na magamit niya. Hindi lang material na bagay yun. Kasama dun yung napundar mong values. Paano Kanya makita? Ano bang prinsipyo yung pinaglalaban mo? Ano yung ginawa mo sa buhay mo? Paano ka tumulong sa kapwa? Saan ka man nailagay ng tadhana? Anong ginawa mo dun sa kung saan ka man nailagay ng tadhana? 'Di ba? What did you do for your fellow Filipino? Kasi may power ka na eh. O nabigyan ka ng magandang posisyon. Ngayon, kung ikaw ay mahilig ka lang sa propaganda na pagmumukain mo na maganda yung ginawa mo pero in reality hindi naman, tapos nakaapak ka ng mga taong wala namang kasalanan, nang set up ka ng mga tao, like for example, yung isang Brigadier General na nagtatago ngayon dahil nanghuli sila nagkaroon sila ng drug operation tapos kamukat-mukat sila na yung kinakasuhan. Kagaya ng mga ganon. Can you imagine na merwisyo ka ng tao? Sino pang pulis ngayon o sino pang law enforcement ang willing magtaya ng buhay nila para gawin yung tama? Kung ang pinoproteksyonan nyo ay yung mga seemingly, yung mga drug lord o yung mga tiwali. Sino pang magtataya ng buhay para sa bayan? To close, bandang huli, haharap tayong lahat sa Panginoon. Kung naniniwala kayo doon, baka hindi kayo naniniwala. Pero it's never too late naman na magbitiw o magsisi o magsaoli ng mga bagay na kinuha mo na hindi naman dapat para sa iyo. Alam nyo, ewan ko siguro masyado na kayong nilamon ng mga demonyo. Kaya wala na kayong pakialam talaga. Political strategy lang ang naiisip nyo, hindi public service. But again, kudos, much respect dito kay Attorney Vic Rodriguez tsaka sa nabanggit ko earlier na si Attorney Trixie. More power po and God bless po.